Ah, saglit po. Yan, live po tayo ngayon. At marami po tayong pag-uusapan, no? Yan. So, okay po ba yung ating yung ating sound? Sandali check ko lang. Okay po ba yung sounds natin, guys? Check ko lang po sounds natin kung okay ba. Yan. Ay, wala pa pala. My gosh. Wala pa pala yung aking Kalimutan ko. Wait guys Kalimutan ko. Yan. Okay na. Yan. Okay na ba? Yan. Okay na ba? Yan. So, I think okay na, no, yung ating sounds. Okay na. Okay. Okay ng sounds natin. Ngayon naman ay, syempre yung ginagawa natin, no, palagi dito na tayo ay ano muna tayo, no? Share muna natin yung ating live, no? Bago tayo mag-start, share muna natin yung ating live sa aking newsfeed. O nga pala mga kaibigan, no? Etong sasabihin ko sa inyo sa mga naghahanap pala sa akin, no? Sa aking admin reach, sa akin pong Facebook page, no? Hindi niyo po makikita ang admin reach na page ko ngayon. Ako po ay, ang aking pong page na admin reach ay naka-unpublish, no? Kailangan ko pa siyang i-apila. Naka-unpublish. Sabi ko nga po sa inyo mga kaibigan, marami na po akong beses na unpublish, no? Dahil po sa mass reporting ng mga DDS. Pero ito po ay aking na re-retrieve. So mga kaibigan, hindi naman po ako nangangamba na hindi ko mababalik yung aking admin reach kasi maraming beses na po nangyari sa akin na ako ay na-unpublish, nasususpinde, no? Dahil nga po sa mass reporting ng mga DDS. Pero ako pa rin po ay nakakabalik, no? So papakita ko po sa inyo kung ano pong nangyari sa aking page na admin reach. Baka kayo nagtataka na bakit ako wala, no? So, hindi niyo po talaga makikita ang aking mga post na yon, yung admin reach, kasi hindi po ako visible, no? Dahil ako po ay mass report ng mga DDS. Sabi ko nga sa inyo guys, kapag sa Facebook, kapag na-mass report ka, madali kang ma-unpublish, madali kang masuspinde. Pero kapag sa YouTube, mahirap, no? Napakahirap. Kahit na milyon pa ang mag-mass report sa'yo sa YouTube, hindi ka matatanggal hanggat hindi ka lumalabag sa kanilang community guidelines katulad ng pagpapakita ng mga terroristic act. Yan, no? Number 1 yan. Pangalawa, kapag nang-aabuso ka sa mga minor, yan. Kahit na hindi ka i-report, matatanggal ka talaga. Pero kung ganito na nagko-komentaryo lang tayo tungkol sa politika, kahit na milyon pa ang mag-report, no? Kahit na milyon pa ng mga DDS, 1,000,000 ng DDS ang mag-report sa akin, hindi talaga ako dito matatanggal, no? Kasi palagi po ako nire-report ng mga DDS sa itong YouTube ko, pero hindi ka talaga matatanggal dito. Unlike po sa Facebook, mabilis. Pero ang kagandahan po sa Facebook, mga kaibigan, mabilis mo rin siyang ma-retrieve kapag totoo naman talaga ang account mo. So ako po, maraming beses ko na naranasan na ako ay suspended. Ayan kita niyo ba? Ayan yan may nakalagay na red. We suspended your page, no? Hindi nyo kita Ito ayan yung aking admin reach. Ayan. Merong 108K followers, no? So, nakalagay po dito, we suspended your page. Sabi po, yan. So, tiningnan ko bakit ako suspended. So, na-unpublish po yung aking page, no? So, nagtaka po ako, bakit ako suspended? Samantalang, nung tinitingnan ko po yung sa recommendation, no? Tinitingnan ko,
ay yung last na violation ko ay nangyari pa noong 5 months ago. Ibig sabihin, wala po akong panibagong violation. 5 months ago yung violation ko na nangyari, no? 5 months ago. So, ibig po sabihin, magmula nung 5 months na nagkaroon ako ng violation, until now, wala po akong violation. So, kapag ganyan po, ibig sabihin, na-unpublish ako dahil sa mass reporting, no? Mass reporting ng mga DDS. So, ang kagandahan po nito, hindi po ako natanggal, no? Hindi po ako tinanggal ni Meta kasi kung titignan ko, wala akong violation, no? So, ibig po sabihin nito, as of now, sinususpindi muna ako ni Meta. So, hindi ko pa alam kung until when, kung 3 months, 4 months, 5 months, pero nangyari po sa akin dati, no? Merong 7 days suspension. Nangyari na rin sa akin, merong 1 month suspension. Yung pinakatagal ko noon ay 6 months suspension. Pero ngayon, hindi ko pa alam. Pero nung tinitingnan ko, no, pag pinipindot ko itong may red, yung we suspend your page, we suspended your page. Pag tinitingnan ko siya, merong nakalagay na pwedeng mag-apila. So, i-apila ko po ito para ma-retrieve ko. Kasi earlier this year, mga kaibigan, I think April nangyari, no? Na talagang totally nawala yung page ko. Hindi ko na talaga siya makita, no? Nagulat yung mga kasama kong vloggers. Marami tumatawag sa akin, sabi, Admin Rich, nasaan ka na? Hindi ka na nakikita. Nawawala yung page mo. Hindi na namin mapakita. Hindi na nila makita yung page kong Admin Rich. So, tiningnan ko, kasi kagigising ko lang, tiningnan ko, hindi ko na nga rin makita ang page ko na Admin Rich. As in, totally nawala. So, ang ginawa ko mga kaibigan, inapila ko siya. Inapila ko. At pinakita ko na ako ay totoong tao, na matagal na yung page ko na yun, no? Na matagal na yung Facebook ko, yung Facebook profile, associated doon sa page ko na Admin Rich, na ako talaga yung totoong tao, hindi troll. So, nagpasa ako ng mga certificates, nagpasa ako ng mga documents, ID, etc., etc. Tapos, mga kaibigan, maya-maya, andyan na kaagad yung page ko. Bumalik, no? So ngayon, nung tinitingnan ko itong page ko, sabi, we suspended your page. Pag tiningnan ko, pwede ako mag-apila. So, hindi po ako nag-worry kasi alam ko babalik sa akin itong page ko. Mag-aapila ako, no? So, hindi ko pa siya nagagawa kasi busy pa ako. So, baka mamayang gabi o bukas, i-apila ko para makabalik sa akin yung Admin Rich na aking page, no? Kasi ito po yung aking main page na kung saan nagba-viral yung aking mga videos dito. Meron akong 108K followers dito, no? Sa Admin Rich. Ito po, ayan po siya. Ayan po yung suspended ko na page. Ayan, we suspended your page. Ako lang ang nakakakita nito. Walang iba na nakakakita nito. Kaya yung mga nag-share ng video ko, magugulat sila, uy, bakit nawala? Bakit blanco? No? Kasi hindi na nila makikita. Kahit sinong Facebook user, hindi nyo na makikita yung page ko na Admin Rich. Pero ako lang ang nakakakita. Ibig sabihin, mga kaibigan, sinususpinde lang ako ng mga ilang araw. Hindi ako tinatanggal ni Meta. As in, tinatanggal talaga. Katulad ng mga nangyayari sa ibang page na talaga totally tinitake down. So, ako po ay sinuspinde lang. So, i-apila ko po yan, no? Maaring mamayang gabi o bukas. Kaya sinasabi ko po ito dahil may nagtatanong sa akin, no? Na bakit daw nawawala ako. Nag-deactivate daw ba ako sa aking Admin Rich. So, hindi po ako nag-deactivate sa aking Facebook page. Ako po ay suspended kasi na mass reporting po ng mga DDS na galit sa akin dahil nga po sapul na sapul po ang kanilang mga kaluluwa, no? Sabi nga nung isa, ay naku si Admin Rich, kapag nagsalita yan, tagos sa buto, tagos sa kalamnan ng mga DDS. Kaya talagang minamas report ako sa Facebook. So ito po yung hindi maganda sa Facebook, na kapag minas report ka, mabilis ka lang masuspende.
Unlike po dito sa YouTube na kahit i-mass report ka pa ng 1,000,000 na mga DDS, hindi ka matatanggal hanggat hindi ka lumalabag sa community guidelines, no? Kaya yan po ang maganda sa YouTube, no? Hindi ka isususpinde hanggat hindi mo ilalabag ang community guidelines, no? Yan. So, tuloy na po tayo sa ating topic. So, yan na po ang topic natin mga kababayan, ano? Sabi ni Saint Benedict, good morning, Admin Rich. Thank you for supporting our president. Always po, palagi po tayo magsusuporta sa ating presidente, no? At kahit na tayo na lang ang maiwan, ay susuporta pa rin tayo sa ating presidente, no? Yan po ang totoo. Okay. Sabi naman ni Bong Gaot, malapit na kayo bumagsak ang admin. Bong Gaot, paano mo mapapabagsak ang isang pangulo na seryoso sa kanyang mga trabaho at nagdi-deliver sa bansa? Hindi mo mapapabagsak ang isang mabuting presidente. Kahit na siguro abutin ka pa ng pagtanda. Ay, nako, si Bong Gaot, no? So, mga kaibigan, may, bago tayo pumunta sa ating topic, no? Flex lang natin itong good news, no? Sa ginagawa po ng ating Pangulo, BBM. Good news, mga kaibigan. Napakarami pong good news, no? Na ginawa po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Okay. Ito na. Okay. Okay. So, yung link. Okay. link. Okay, mga kaibigan. Link. Dali guys, doon tayo sa link. Yan. Okay. So, ito. Natabunan ng napakarami kong posts, no? Yan. Okay. Dito ko titingnan, no? Sobrang dami. Okay. Ang dami-dami. Sige na nga, ito na nga lang yung post ng aking kasama. Dito na lang tayo kukuha. Kasi yung link ko natabunan eh. Yan. So, ito po kasi si PBBM, mga kaibigan, ay grabe, no? Nagalit na po ang ating Pangulo, mga kaibigan, no? Galit na po ang Pangulo natin, BBM. Yan. Ba yan, hindi naman, yan, okay. Nasaan na? Sandali guys, yan. So, sandali guys, sandali Yan. So, bago tayo pumunta, mga kaibigan, sa ating pinaka-main topic, flex muna natin to. Yan.
Alam niyo ba mga kaibigan, ang Pangulo po natin ay sobrang nagalit na talaga, no? Galit na talaga ang Pangulo natin. At dahil po ito sa mga korap, no? Mga korupsyon na nangyari mga kaibigan, no? Na to mga kaibigan na sa DPWH, mga kontraktor at mga politiko, mga kaibigan na involved nito, super galit na po talaga ang ating Pangulo. At dahil po sa galit ng ating Pangulo, no, mga kaibigan, ay alam nyo ba, gumanti ang ating Pangulo dahil sa sobrang galit na kanyang nararamdaman. Gumanti po siya. At yung ganti po na ibinigay ng ating Pangulo ay talaga namang tagos na tagos sa puso, mga kaibigan, ng mga tao na tinamaan ng kanyang ganti. No? So gusto nyo bang malaman paano gumanti ang ating Pangulo? Mga kaibigan, sa sobrang galit niya dito sa mga tao, no, na sa mga taong mga korap, no, sa mga kontraktor, sa mga politiko, sa mga senador, no, at mga ibang congressman na naging dahilan ng korupsyon. Gumanti po ang Pangulo natin sa sobrang galit po niya, lalong-lalo na po sa mga DDS na nagpapabagsak sa kanya. Gumanti po siya. So tignan po natin yung ganti ng ating Pangulo. Ano ba yung ganti na yan ng Pangulo natin? So ito po mga kaibigan, ganito po ang kanyang ganti. Makinig kayo. No? Ganito po siya. Yan. Sa sobrang galit po ng Pangulo natin, namigay po siya ng libo-libong pabahay kahapon mga kaibigan. Doon sa mga naapektuhan, no, nang inalis po yung mga squatter, no, kasi doon nga po sa paggagawa, no, ng train, mga kaibigan, sa PNR. So yung mga squatters po, yung mga nakatira po sa gilid, no, ng Riles, ay inalis po. At ito, binigyan po sila ng Pangulo ng pabahay at napakadesenteng pabahay. Ito po mga kaibigan, no? Napakagandang pabahay at talaga naman yan po ibinuhos ng ating Pangulo ang kanyang galit mga kaibigan sa mga tao na talaga namang nangungurap. Ganyan po magalit ang ating Pangulo. So makita niyo mga kaibigan, no? Yung mga na-interview po ng mga kasama kong vlogger, mga kaibigan, ang sabi nila, matagal na sila na gusto na magkaroon ng pabahay. Pero ngayon lang, merong presidente na nagbigay sa kanila ng bahay. At take note, hindi basta-bastang bahay, disente, sosyal, pang world class na bahay. Nasabi ko nga sa sarili ko, wow, sana magkaroon din ako ng ganyang bahay. Mga guys, no? Na-wish ko sa aking sarili na sana magkaroon din ako ng ganyang klaseng bahay. No? Pero siyempre, natutuwa tayo sa ating mga kababayan na dati ay nakatira lang sila sa gilid, no, ng Riles, sa PNR. Pagkatapos ngayon, nandito na sila sa magandang bahay. Sosyal, mga kababayan. Ganyan po gumanti ang ating Pangulo. Sa lahat po ng mga batikos, inuulan siya ng batikos, inuulan siya ng kung ano-ano mga controversy, mga paninira. Ang ganti ng Pangulo natin ay good news. Mga pabahay, libo-libong pabahay sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ganyan po gumanti ang ating Pangulo. So, our President deserves a clap offering. Palakpakan natin ang ating Pangulo. Diba? The best president po, no? Ever. After President Marcos Sr., talagang ang Pangulo po natin ang the best president na masasabi natin gumaganti sa maayos at kapaki-pakinabang na paraan. Diba? Hindi po siya gumaganti na ganon, hindi siya gumaganti na binabagsak niya yung kanyang mga kalaban. Ang ganti ng Pangulo natin ay good news. Diba? Palakpakan natin ang ating Pangulo, the best president ever, no? The best talaga ang ating Pangulo.
BBM, di ba? So, okay mga kaibigan, ano pa? Okay. Bukod dyan mga guys, no? Okay. Ganda ng ganti ng Pangulo natin, di ba? The best ang ating Pangulo pag gumanti. Talagang, the best, no? So mga kaibigan, eto pa. Ito pa yung ganti ng Pangulo natin. Habang siya ay binabatikos at pinapabagsak, ito pa ang isa sa ganti ng ating Pangulo, no? Inilunsad na ngayong araw, September 16, ang Benteng Bigas. Meron na BBM na program para sa mga jeepney at tricycle drivers sa kadiwa ng Pangulo Center Bureau of Animal Industry sa Quezon City. So ayan mga kaibigan, lalong dumadami ang mga recipient ng 20 pesos na bigas. Dati mga kaibigan, senior citizen lang ang binigyan. PWD, member ng 4Ps. Tapos, pinalawak ito pati yung mga minimum wage earners. Ngayon naman ay yung mga tricycle at jeepney drivers. At ito po, pilot po yung pilot launching po, no? Dito sa inilunsad ito, no, sa kadiwa ng Pangulo sa Quezon City. Hanggang sa ito ay masakop na ang buong Pilipinas. Ganyan po ang Pangulo natin mga kaibigan. Sa kabila ng napakaraming mga batiko sa kanya at mga kung ano-anong mga ginagawa ng mga DDS mga kaibigan na mga akusasyon, hindi po niya alintana. Dahil ang Pangulo po natin ay busy sa kanyang pagdi-deliver sa mga serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Busy ang Pangulo natin sa paggawa ng mabuti para sa mga mamamayang Pilipino. Yan ang ating presidente. Walang paninira, walang mga ginagawa ng kung ano-ano. Ang Pangulo po natin ay nakapokus sa kanyang trabaho bilang Pangulo ng Pilipinas. Kanyan po siya gumanti sa lahat ng mga kasamaan na ginagawa sa kanya ng mga DDS, gumaganti siya sa pamagitan ng kabutihan. Yan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., no? So, napakagaling po talaga ng ating Pangulo, BBM, di ba? Yan. So, ano pa mga kaibigan? Okay. Dali guys ha? Okay. Nakalimutan ko, no? Hindi ko pa pala siya na iano ko muna sa aking Rich Admin TV ha. I-share ko muna itong video natin sa Rich Admin TV para meron din pong makapanood, di ba? Yan. Kayo rin po mga kaibigan, no? To like our video, please double tap. Paki-double tap po para kayo makapag-like. Kasi po kapag naka-vertical live ay hindi niyo makikita kung nasaan yung like button, no? So paki-double tap na lang po para kayo ay makapag-like, no? Yan. Yan. So share natin sa ating Rich Admin TV. Pagkatapos, i-share na rin po natin sa mga kaibigan saglit. Ito na nga mga kaibigan, no? So, singit muna natin ito kasi dumaan dito sa aking newsfeed, no? 4 minutes ago, dito po sa issue ni Representative Congress Miao, Kiko Barsaga, na hinihingan po kasi siya ng medical records. At ang sabi po ni Kiko Barsaga, medical records are purely confidential. Hindi raw maglalabas ng medical records si Cavite 4th District Kiko Barsaga sa gitna ng pag-question sa kanyang mental health. Pero kung ipag-uutos daw ito ng korte, magsusumiti siya. Yan, kasi po, kine-question po ang kanyang mental health. Dahil kakaiba po ang kanyang mga ginagawa, mukhang hindi po gawain ng matinong tao. Biruin mo mga kaibigan, pupunta ka ba naman sa opisina ng anak ng presidente at pamangkin ng speaker, pupunta ka doon, sasarado mong pinto pagkatapos magdideklara ka, magsasabi ka ng, please sit down.
Eto, ilalatag ko sa inyo ang plano ko sa House of the Representative. Tatakbo akong speaker. Tapos sinabi pa kay Sandro Marcos na ikaw, kung sasama ka sa akin, gagawin kitang deputy speaker. Tapos kung ano-ano mga pinagsasabi. Hindi siya pinatulan, mga kaibigan. At ang tagal daw bago umalis sa opisina ni Sandro Marcos, no? Pero dahil napaka-gentleman naman, no, ni Sandro, ay hinayaan na lang siya at hindi siya pinatulan. Hanggang siya sa umalis, pumunta sa plenary habang nagsesesyon at siya ay kumanta at kanya pong binatikos ang House of the Representative. Tapos meron pa siyang yung kanyang mga post sa Facebook, yung mga malalaswa na kasama niya yung mga maraming babae na mga kita ng kaluluwa, pagkatapos kung ano-ano po ang mga post niya na meron na pong inciting to sedition at kung ano-ano pa. So, siya po ay sinampahan ngayon ng reklamo sa Ethics Committee at hinahanapan po siya ng kanyang medical records dahil marami pong nagsabi na hindi daw maganda ang kondisyon ng kanyang mental health. So siya po ay hinahanapan ngayon ng medical records at kailangan po siyang magbigay ng medical records dahil kapag ikaw ay nasa House of the Representative, kailangan ikaw ay fit ka dapat na maging kongresista, no? So, siya po ay sinampahan na sa Ethics Committee, no, ng reklamo. So, yan po ang kanyang problema ngayon, mga kaibigan. At sabi niya hindi daw siya magbibigay ng medical records dahil confidential daw yun. Eh kung ako, mga kaibigan, kung ako hihinga ng medical records. So, ayan saksak mo yan sa baga mo. Kung wala kang tinatago, bakit mo sasabihin na hindi mo maipapakita ang medical records mo, di ba? Kung wala kang tinatago, kayang-kaya mong ibulat-lat ang iyong medical records sa buong mundo. Kaso, sa case ni Kiko Barsaga, mukhang meron talaga siyang tinatago, no? Kasi nga, mga kaibigan, napansin po ng House of the Representative, hindi lang isa, halos lahat, at ng mga kababayan natin, at ng mga taga-Dasmariñas, na meron po siyang problema, no? He's not well, kumbaga, no? So, yan po ngayon ang problema niya. Yan kasi, dinala-dala pa yung kanyang saltik sa House of the Representative, di ba? Yan. Yan, mga kaibigan, no? So, tuloy na po tayo. Yan. Pakinggan nga natin yung sasabihin niya. Sabi na, I don't believe that I am unwell. Yan. Sige, kung hindi ka unwell, pakita ka ng medical records, no? Kasi yung pinapakita ay mukhang hindi ka naman talaga well, no? Pakinggan natin siya. I do not believe that I'm unwell. I've not been diagnosed with any serious mental condition that would lead me to be unable to be good for service. Nagsisinungaling po siya. Kasi marami po mga tao sa Dasmariñas ang nakakaalam, no? Na meron siyang problema sa mental. Meron po siyang mental health. May problema siya. Sisinungaling po siya. Para sa isang 27 years old, look, you're 27 years old. Adult ka na. Aasta ka na. Guys, nakakita na ba kayo ng 27 years old na kongresista ever since na ganyan? Wala. Diba? So, tingnan natin, abangan natin, no, sa mga susunod na kabanata kung ano ang mangyayari dito. No? Yan kasi, dinala yung kanyang saltik sa Kongreso. Dapat pag nasa Kongres ka, ay pakita mo naman na maayos-ayos ka, di ba?
Ito naman ngayon mga kaibigan, no? Si Vice President Sara Duterte. Okay, tingnan natin Vice President Sara Duterte. Ang sabi po dito, hindi too little, too late. Ang mga ginagawang hakbang kontra katiwalian ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, ayon kay Vice President Sara Duterte. Aniya, ang sabi ni Sara, nothing at nothingness daw ang ginagawa ngayon ni Marcos. Yan ang sabi ni Vice President Sara Duterte. Nothing and nothingness. Ganyan daw ang ginagawa ngayon ni PBBM sa paglaban niya sa korupsyon. Nothing daw, nothingness. Kumbaga, walang kabuluhan, void, kumbaga, no, yung ginagawa ng ating Pangulo. So, eto, komentuhan natin ang kanyang sinabi. So, mga kaibigan, nag-i-stick siya doon sa kanyang sinasabi na matagal na daw kasi ang korupsyon. 2010, mayor daw siya, alam na daw niya na may korupsyon, no, sa gobyerno. 2010 pa daw na mayor daw siya, no, sabi ni Sara Duterte. Sandali, natin yung picture ni Sara Duterte para mas maganda-ganda, no, natin pakita natin, no, yung picture dito, no, ni Sara Duterte. Okay. Okay guys, yung sinasabi ni Sara Duterte dito. Okay. Kasi nothing daw yung ginagawa ng Pangulo, no? Wala daw kwenta, wala daw kabuluhan yung ginagawa ng ating Pangulo ngayon. Yan. Hindi ko makita guys, no? Hindi ko makita. Basta ito siya, oh. In-interview siya. In-interview siya ng mga press, no? Yan siya, in-interview ng mga press. So ito, sagutin natin Ang sabi po ni Sara Duterte, nothingness, wala daw, no? Wala daw kabuluhan, void, yung ginagawa ng Pangulo natin ngayon sa paglaban sa korupsyon. Kasi nga, sinabi di ba niya na matagal na daw niyang alam, 2010, mayor daw siya ng Davao City, alam na daw niya na may mga ghost projects, alam na daw niya na may korupsyon. So, eto mga kaibigan, ang ating komentaryo. Dahil ba sa matagal na ang korupsyon na alam daw niya, 2010 pa lang mayor na siya, alam na daw niya na may korupsyon, alam na daw niya na may ghost projects, dahil ba sa matagal na ang korupsyon na ito, ay ibig sabihin wala nang gagawin ang Pangulo? Ganon ba ang gustong palabasin ngayon ni Sara Duterte na dapat maupo na lang ang Pangulo? Dapat hindi na ito dapat imbestigahan, dapat hindi na gumawa ng hakbang ang Pangulo, dapat hindi na niya sawatain ang korupsyon, dapat hindi na niya pigilan ang korupsyon. Ito ang gusto ni Sara Duterte? Na ang Pangulo natin ay umayo na lang sa korupsyon at makisama na lang sa korupsyon, katulad ng ginawa ng tatay niya. Ng 6 na taon, ang sabi mismo ng tatay niya, habang siya ay nasa talk to the people, ang sabi ng tatay niya, ay alam daw niya, no, marami yan, ghost project, marami daw yan. Sinasabi na merong mga proyekto, pero wala naman talaga. Sinasabi na completed, pero wala naman talaga. Ninanakaw lang daw, binubulsa daw ang pera. Yan ang sabi mismo ng tatay niya na si Duterte. So, ibig sabihin pala, ang gusto pala ngayon ni Sara Duterte ay makisama na lang si PBBM. Kung may korupsyon, dapat pala hindi na dapat pigilan ni PBBM. Dapat pala wala ng investigasyon. Yan ang gusto ni Sara Duterte. Dapat pala ay makisama na lang si PBBM sa korupsyon. At dapat pala ay hindi na gumawa ng hakbang si PBBM para labanan ang korupsyon. Yan ang gusto ngayon ni Sara Duterte. Exactly, yan ang gusto ngayon ni Sara. Na wag nang gumawa si PBBM, wag na niyang labanan ito kasi matagal na daw yung korupsyon na yan. Kasi ang sabi ni Sara, nothing at nothingness. Wala na daw. So ibig sabihin, si Sara po yung isang vice-presidente, the doomsday vice president. Bakit po natin siya tinatawag na the doomsday vice president? Kasi ang sabi niya, this country will go to hell. No?
itong country daw na to, itong Pilipinas daw na to, wala daw patutunguhan. Tayo daw yan, pupunta daw tayo sa hell. Wala daw tayong pag-asa. Hopeless. Yan ang sabi ni Sara Duterte. Hopeless. Hopeless. Paulit-ulit na sinasabi niya na hopeless daw ang Pilipinas. Kaya si Sara Duterte ay isang doomsday Vice President. So mga kaibigan, kung makikita natin, wala tayong magkikitang maganda sa kanya at wala tayong maririnig na maganda sa kanya. Dahil kapag naupo pala siya as President of the Philippines, ay hindi pala niya sasawatain at hindi pala niya lalabanan kapag may nakikita siyang korupsyon. Okay lang pala sa kanya ang korupsyon dahil siya mismo ang nagsabi, mga kaibigan, na ginagawa ngayon ng ating Pangulo ay nothingness. Huli sa kanyang bibig. Lahat po ng mga sinasabi talaga ni Sara Duterte ay nakakapag-down sa kanya at nagiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Yan po ang katotohanan, mga kaibigan. Kaya patuloy na bumababa ang kanyang rating at patuloy siyang bumabagsak dahil siya po ay walang kapag-apag-asa sa kanyang mga salita. Hopeless daw ang Pilipinas. Wala daw kwenta ang ginagawa ng Pangulo natin ngayon na paglaban sa korupsyon. So ibig sabihin pala, mga kaibigan, dapat pala ang gusto ni Sara Duterte ay huwag nang lumaban sa korupsyon ng ating Pangulo at hayaan na lang ng Pangulo natin na merong korupsyon at makisama na lang ang Pangulo natin. Kasi sabi niyo, nothing at nothingness daw, no? Sabi ni Sara Duterte, nothing at nothingness ang ginagawa ngayon ni Marcos. So, dahil sa nakita niya, 2010, may korupsyon na daw, meron na daw mga ghost projects. So, ibig sabihin, kapag naging Pangulo siya ng Pilipinas, ay hindi na niya ito wawakasan. My God! Hindi yan ang gusto natin na maging Pangulo ng Pilipinas. Ni sa hinagap, hindi natin gusto ng isang politiko na hindi lumalaban sa korupsyon. At exactly, ganyan po si Sara Duterte. Hindi siya lumalaban sa korupsyon. Bagamat, ito ay kanyang inaayunan. Diba? Inaayunan niya kasi sabi niya, nothingness, walang kwenta, walang kabuluhan ang ginagawa ng Pangulo natin ngayon. So meaning to say, gusto po ni Sara ay maupo na lang ang Pangulo natin at makikonform na lang siya sa mga kawalangyaan, sa mga pagnanakaw sa gobyerno, ay ganun na lang ang gawin ng Pangulo natin, huwag na niyang labanan. Kasi nothing daw wala daw kabuluhan ang ginagawa ng Pangulo natin ngayon. Yan po si Sara Duterte, ang isang vice-presidente na kaya siya nagkaganyan, mga kaibigan, dahil sanay na siya na may korupsyon sa gobyerno, pero hindi niya ito sinasawata. Mismo sa kanyang bibig nang galing na matagal na niyang alam na may korupsyon sa gobyerno, pero wala siyang ginawa, mga kaibigan. Yan po si Sara Duterte, no? So, tingnan po natin yung sinasabi niya, mga kaibigan, Ito po yung sinasabi ni Sara na matagal na daw niya alam na may korupsyon sa gobyerno, pero wala siyang ginagawa, no? So, papanood ko sa inyo, mga kaibigan, yung kanyang sinasabi, na matagal na niyang alam na may korupsyon sa gobyerno, pero wala siyang ginagawa, no? Hindi niya ito sinasawata. Okay. Ito muna, tatay niya muna. Yung DPWH, ang pinaka-racket dyan. Tatay niya muna, DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So, walang delivery ghost project. Karamihan yan is the regional director. Ipapalabas nila na may project dito at wala. Pakinggan yan nga. yan Sabi ko nga lagi ito, ulit yung administrator. Alam naman na natin yung problema na corruption sa flood control. Hindi lang sa administrasyon, ito sa lahat ng mga dumaan sa administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat, naging mayor ako 2010, meron na issue ng flood control corruption. And mas worse lang sa atin ngayon. Hindi na bago ang nangyayaring korupsyon sa pamahalaan ayon kay Vice President diba? Duterte. Sa
alam niya matagal na ang korupsyon. And in fact, mga kababayan, sa panahon ng tatay niya, kabi-kabila ang korupsyon. Formally, yung pera ng DOH ay ginawa ni Duterte, inutos niya na ipasa, no? Ang pera ng DOH, pinalipat niya sa PSDBM, which is isang maling-maling hakbang na ginawa niya. Bakit niya ginawa yun? Para makakapangulimbat sa Parmali, no? Yung Parmali na isang pharmaceutical company na neophyte na ang kanilang budget ay umabot lamang ng 600,000. Diyan po binigay ang kontrata, no, sa Parmali. 'Di ba, mga kaibigan? So yan ay maling-mali. Corruption po, bilyon-bilyon ang ninakaw. So, yun po, pinagtanggol po yan ni Duterte, ha. At naggawa pa siya ng kanyang memorandum na kanyang inuutos na ang kanyang mga cabinet secretary ay hindi pwedeng imbitahan ng Blue Ribbon Committee, na hindi sila pwedeng imbitahan sa Senado kasi ayaw ni Duterte na managot ang kanyang mga secretary dahil alam niya na siya rin ang sangkot at siya ang nag-utos. At ano pa, yung procurement ng mga frigates na iba yung napagkasunduan ng AFP, no? Iba ang napagkasunduan nila. Pagkatapos, okay na, nandun na yung budget. Pagkatapos, anong ginawa? Inutos ni Duterte na ito ang bilhin, yung ibang frigates, no? Ibang klase, ibang brand ang bilhin na umangal po ang AFP natin dahil hindi yun ang kailangan nila. Bakit ginawa ni Duterte yon? Para sa kickback. At ano pa? Malampaya. Yan, nakikwestiyon na ngayon. At yung kanyang energy secretary ngayon ay may kaso sa ombudsman. At napakarami pang mga katiwalian sa gobyerno ni Duterte. At take note, ha, may mga insertions na pinirmahan din ni Duterte. Yung mga budget, no? At take note, ha, may Bayanihan 1, Bayanihan Act 2 na ang pondo ng taong bayan na dapat sana ay sa social amelioration sa mga ayuda ay hindi naman naibigay sa ayuda. Mga kaibigan, ang daming katiwalian sa panahon ni Duterte. At hinayaan niya ang mga kababayan natin na mamalimos sa kalsada. At anong sabi niya? Mahirap kayo? Bahala kayo sa buhay niyo, mamatay kayo sa gutom. Grabe po ang katiwalian at korupsyon sa panahon ni Duterte. Kaya nga mga kaibigan, itong si Sara Duterte at mga DDS, wala silang moral ascendancy para magsabi ngayon na korap ang gobyerno ng ating Pangulo. Dahil alam naman natin na ang Pangulo natin mismo ang nag-umpisa ng lahat ng ito. Siya ang nag-reveal ng mga korupsyon at siya rin ang nag-utos ng full investigation. Dahil kung hindi naman ito inumpisahan ng ating Pangulo, ay mananatili lang ito na nakatago at hindi maiimbestigahan. Kaya sa Pangulo natin maikikredit, kaya magkakaroon or nagkakaroon na ngayon ng iba-ibang mga investigasyon. Mga kaibigan, matutuldukan ang korupsyon dito sa panahon ng ating Pangulo dahil ang Pangulo natin ay talagang gumagawa ng lahat ng paraan para tuldukan ang korupsyon. Diba? Para matigil ang lahat ng ito. Sabi ko nga sa inyo, ang korupsyon ay hindi yan basta-basta na lang na overnight nangyayari. Ang korupsyon ay katulad sa isang malalang sakit, no? Katulad ng cancer, stage 4. Hindi yan nangyayari na, oy, nagkasakit ako, meron akong stage 4 cancer. Hindi ganun. Bago ka makarating sa stage 4 cancer, umaabot ng maraming taon, no? Nagkaroon ka lang ng lagnat, sipon, sakit ng ulo, iba-ibang mga symptoms, hinayaan mo, hindi ka nagpapacheck up, binaliwala mo. Pagkatapos, nakakaramdam ka na ng grabe na mga kung ano-ano mga pananakit sa katawan at mga simptomas, hinayaan mo pa rin hanggang sa umabot ng malalang malala. At nung nagpa-check up ka, hindi na kaya. Ganyan ang korupsyon na hindi ito nangyayari overnight, no? Ito ay nangyayari ng napakahabang panahon. At mga kaibigan, merong ebidensya na ang korupsyon talaga ay nangyari, no? Sa panahon talaga ni Duterte. Mga guys, no, kung
kung kayo ay updated sa mga Diskaya, di ba? 2016 onwards na nag-umpisa sila sa kanilang DPWH projects, no? At mga kaibigan, no, nag-trending pa sa social media, mga kaibigan, yung evolution ng kanilang bahay, ng mga Diskaya, mga kaibigan, Okay, ipakita natin dito yung evolution. Trending, mga kaibigan, yung evolution ng bahay ng mga Diskaya na nagpapatunay na sila po, mga kaibigan, ay tuwiba-tiba ng bilyong-bilyong pera sa panahon ni Duterte, no? So, pakita natin. Okay. Okay. Ito. Trending ngayon sa Black App ang timeline ng pagbabago ng bahay ng mga Diskaya through Google Maps. Noong 2014, simpleng bungalow lang ito. After just 3 years, 2017, ito na ang itsura ng bahay. Under construction na ang napakalaking residential house. By 2018, natapos na ang mansyon. Pero pansinin nyo yung kabilang lote. After just 1 year, 2018, pinatayuan na ito ng napakalaking gusali. By 2020, natapos na ang nasabing building. And by 2022 onwards, ito na ang itsura ng bahay at building. See? So, 2014, ang bahay nila bungalow lang. Tapos, 2017, wow, mansion na kaagad. So, ibig sabihin, 2016, 2017, isang taon lang nagkaroon na agad sila ng mansion. At nung 2022, ayun, grabe. Mayroon pang isang malaking building. So, ibig sabihin, mga kaibigan, ibig sabihin, sila ay pangurap since 2016. Na sinasabi nga ni Diskaya na 2016 sila nag-umpisa. Di ba? Yun yung mga kaibigan, no? Kaya, itong mga DDS na to, mga kaibigan, ay ngayon ay pinagtatanggol nila ang mga Diskaya at itong si Marcoleta ay atat na gawing state witness itong mga Diskaya. Magtataka ka bakit atat na atat si Marcoleta na gawing state witness ang mga Diskaya? Bakit? Gayong ang mga Diskaya ay kita natin na hindi naman sila yung accessories lang Sila yung main player sa pangungurakot. Kitang-kita natin, pero bakit gusto silang gawin na state witness? Kasi mga kaibigan, kung titignan natin napapaisip natin, si Marcoleta, mga kaibigan, ay kongresista noong panahon ni Duterte. So napapaisip tuloy tayo, baka naman, hindi kaya meron din siyang nakuha? Kasi kongresista din siya sa panahon ni Duterte. Hindi kaya meron din siyang ghost project? Kasi bakit atat na atat sila at pinaglalaban talaga nila, gigil na gigil, pati si Bato de la Rosa, gigil na gigil sila kay Tito Soto, no Senator Tito Soto. Kasi nga, hindi pinayagan ni Senator Tito Soto na gawing state witness ang mga Diskaya. Paano mo na naman gagawin ng state witness yung mga Diskaya na kitang-kita naman na very selective, na yung ledger nila ay 2022 onwards lang, samantalang nakuha nila yung kanilang grabing mga ari-arian since 2016 onwards. So, paano mo nga naman gagawing state witness yung selective lang at halatang-halata na merong pinoprotektahan? Na isang requirement sa pagiging state witness dapat ay reveal everything. Lahat dapat ay i-reveal mo at wala kang poprotektahan. Diba? Makes sense, mga kaibigan. Yan ang dahilan kung bakit hindi pinayagan ni Senator Tito Soto na maging state witness ang mga Diskaya. Nilalatang-halata naman, di ba? O sabi nga, tinanong, ay meron bang senador na involved? Anong sabi ni Diskaya? Wala. Walang involved na senador. O ano ngayon ang nangyari? Nalaman na meron palang mga senador na involved. Di ba? Makes sense, mga kaibigan. So, kung ikaw gusto kang gawing state witness at atat na atat si Marcoleta, may ibig sabihin yan, mga kaibigan. At ito pa sabi ni Marcoleta, nagagalit pa kay SOJ, Boying Rimulya. Bakit daw kailangang ibalik ng mga Diskaya ang pera? Ang mga bilyon-bilyon. Hindi na daw kailangang ibalik ng mga Diskaya ang bilyon-bilyon pag maging state witness.
Which is, mga kaibigan, magtataka ka, pera ng bayan, kinulimbat, pagkatapos sasabihin ni Marcoleta, hindi na kailangang ibalik ng mga diskaya ang bilyones. Magtataka ka. Bakit? Bakit? Isa ka ba sa nabigyan ng bilyon-bilyon? At ubos na ba? Kaya pumapalag ka? Pumapalag ka sa sinasabi ni S.O.J. Remulla na ibalik ang bilyones? Di ba? Kung ikaw, mga kaibigan, ay simpleng Pilipino na concerned sa nangyari sa ating bansa, anong gusto mo? Ibalik ng mga diskaya ang bilyon-bilyon sa gobyerno? O hayaan na lang? Di ba mas gugustuhin natin na ibalik nila ang bilyon-bilyon sa gobyerno kung gusto nilang maging state witness, pagkatapos pangalanan nila lahat at huwag silang magtatago, huwag silang magpoprotekta. Pangalanan nila lahat from 2016 onwards dahil yun naman talaga ang totoo. Di ba? So yun, mga kaibigan, no? Yan ang dapat na gawin ng mga diskaya. Pero hindi po nila kayang gawin kasi meron po silang pinoprotektahan. Di ba? Yun po, mga kaibigan. Diktador yan si Marco Beta. Sa family Diskaya siya yung gumawa ng kodiko. O nga, may mga nagsabi, mga kaibigan, na mukhang binigay lang yung script, no? Mukhang binigay lang daw yung script na yan sa mga Diskaya para sabihin nila. Diba? So, yan po yung mga kumakalat ngayon, no? So, tuloy po tayo, no? Ito pong si Sara Duterte. So, yan po ang sabi ni Sara, nothing, no? Pinapalabas po ni Sara Duterte na dapat ay wag nang mag-imbestiga ang Pangulo sa korupsyon. Dapat maupo na lang ang Pangulo, makisali na lang ang Pangulo sa pangungurakot. Dapat ang Pangulo daw natin ay hayaan na niya yung mga kurakot. Kasi matagal na naman daw yan eh. So hayaan na lang. Parang ganyan po ang ibig sabihin ni Sara Duterte na makisali na lang sa korupsyon ng Pangulo. Huwag nang gumawa ng hakbang ang Pangulo. Kasi ang sabi niya, nothing at nothingness. Wala daw kwenta ang ginagawa ng Pangulo natin sa paglaban sa korupsyon. So parang gusto niyang sabihin na huwag nang labanan ng korupsyon, makisama na lang daw sa korupsyon ng Pangulo natin. Yan po ang gustong iparating ni Sara Duterte, no? Na okay lang ang korupsyon sa ating bansa. Yan po si Sara Duterte. Okay lang sa kanya ang korupsyon. Kasi nga naman, kapag ang Pangulo natin ay patuloy na nagpaimbestiga sa Independent Commission, no? Patuloy na nagpaimbestiga sa korupsyon, damay nga naman ang pamilya nila. Ang Duterte family, damay, lalong-lalo na si Pulong Duterte na merong 52 billion. Pero yung mga kaibigan yung kanilang binibintang kay Speaker Martin Romualdez, hanggang ngayon, wala silang ebidensya. Ang tagal-tagal na nilang pinagbibintangan si Speaker Martin Romualdez na magnanakaw daw, pero hanggang ngayon wala silang ebidensya. Pero sila, mga Duterte, ang daming ebidensya naglalabasan. My God, ang daming ebidensya kay Sara Duterte. Kaya nga ayaw niya ng impeachment trial Kaya nga pinigilan niya Kasi alam niya na siya ay mai-impeach at makukonvict. Doon pa lang, alam mo na no? Ang daming mga sinasabi about Speaker Martin Romualdez. Wala naman isang ebidensya, pero sa kanya ang daming ebidensya. Sa kanyang kapatid, ang daming ebidensya, 52 billion. Kay Basti Duterte, meron ding ebidensya. Yung covered court na umabot ng ilan? 100 million na gano'n lang ang itsura. Sa tatay niya, ang dami ring ebidensya, kaya nga ngayon nasa dahig na. At sa tatay din niya, nanalo ang tatay niya, most corrupt person in 2017. Diba? Nasa kanila lahat ng ebidensya, sila ang mga corrupt. Pero yung pinagbibintang nila kay Speaker Martin Romualdez, ni katiting, ni dumi ng kuko, wala silang nailatag na ebidensya. Ang galing, diba? So, ganyan po sila, marites, no? In short, sila po ay mga marites. Ay, nako, ang galing, nako. Okay, so tuloy po natin mga kababayan, no? Tuloy natin. Ang galing nila magmarites, no? So ito nga, mga kaibigan, no?
So, okay. Ito po mga kaibigan, no, ang katunayan po ngayon, the House of the Representative ay kinokompronta pa itong mga issue, no, sa mga flood control, no, mga ghost flood control projects, no. So House Speaker Martin Romualdez, no, House to confront flood control issues, jumpstart legislative bill to tackle people's needs. So, Speaker Martin Romualdez on Monday assured the public that the House of Representatives will confront allegations involving flood control projects with fairness and transparency, even as he ordered the chamber to jumpstart the legislative bill to address the urgent mga kaibigan needs of Filipino families. Speaker Martin Romualdez said he met with chairman of key committees to tackle challenges facing the House, particularly questions surrounding infrastructure projects. So he emphasized that inquiries must proceed openly and responsibly, but warned the Congress cannot allow investigation to paralyze its broader mandate of service, no? So these are serious matters, and I emphasize that the integrity of the House must always be above question. Speaker Romualdez said the people deserve clear answers on where public funds go and who truly benefits from them. So, maging si Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, ay nag-utos, no, sa Kongreso na magkaroon talaga ng maayos na investigasyon at legislative agenda, mga kaibigan, no, gumawa ng mga bill, mga kaibigan, para talagang masawata itong mga problema na ito sa mga ghost flood control projects at ng iba pang mga proyekto na mga hindi naman talaga inayos ang pagkakagawa, mga kaibigan. So, si Speaker gusto po niya na maging transparent ang gagawin, no, na ng mga committee na to, na maging transparent po ang kanilang pag-iimbestiga, at lahat po ay kailangang imbestigahan kapag alluded, no, yung kanilang mga pangalan, kapag napapasama ang kanilang mga pangalan, dapat ay imbestigahan at wala ditong sisinuhin kahit sino pa, no? So, sabi ng speaker natin, these are serious matters, and I emphasize that the integrity of the House must always be above question. Speaker Romualdez said the people deserve clear answer on where public funds go and truly benefits from them. So, kailangan po talaga ito na mangyari at malaman ng taong bayan para talagang yung integrity ng House ay hindi matarnish, no? So, he reminded colleagues that political squabbles must not overshadow urgent legislation on food security, job creation, healthcare, education, and national defense. Bawat araw na ginugugol sa politika ay araw na nawawala sa paglilingkod. At siya na, ang mandato ng Kongreso ay magtrabaho para sa bayan. Speaker Romualdez stress. So kasi si Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, yung kanyang prinsipyo, ayaw niya ng pamumulitika. Nakikita niyo ba si Speaker Martin Romualdez, guys, no? Sa dami ng mga binabato sa kanya, sa dami ng mga paninira sa kanya, di ba nakafocus siya sa trabaho, sa kanyang mga trabaho sa Kongreso? Nakafocus ang ating speaker at nagdi-deliver ng mga serbisyo sa gobyerno at talagang full support sa ating Pangulo para matupad yung pangarap ng ating Pangulong Bagong Pilipinas. Ganyan po ang speaker natin. Hindi po siya katulad sa mga naging ibang speaker noon na ang hilig makipag-away. Remember in the time of Duterte na nag-aaway yung mga speaker, nag-aaway, no, si Velasco, away sila ni Cayetano, pagkatapos kanya-kanyang mga paksyon. Ang gulo sa panahon ni Duterte. Wala pong unity sa panahon ni Duterte. Magulo po ang Kongreso sa panahon ni Duterte. Divided at nag-aaway, puro politika. Pero ngayon sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, united at talagang strong ang kanyang leadership, at pinapaalala niya lagi sa Kongreso na ang ating mandato ay dapat na
comes first, no? Ito muna ang unahin at huwag yung pamumulitika. At nakikita po ng mga kongresista, no, na si Speaker Martin Romualdez ay talagang walk by talk, mga kaibigan, no? Yung sinasabi niya, mga kaibigan, walk the talk, walk by talk tulo, walk the talk, no? Yung kanyang sinasabi ay talagang kanyang ginagawa. Na pag sinabi niya huwag mamulitika, nakikita ng mga kababayan natin, ng mga kongresista, na talagang hindi siya namumulitika. At kahit na binabanatan siya every day, every minute of the day, ay hindi po siya sumasagot at siya po ay nakafocus sa kanyang trabaho. Yan po ang ating speaker. Wala po sa kanya ang pamumulitika. No? So, ituloy natin ang investigasyon kontra katiwalian para lumabas ang katotohanan. Kasabay nito, doblehin natin ang sipag sa paggawa ng batas at programang direktang nakakatulong sa taong bayan. Yan po ang directive ng ating speaker. Murang pagkain, trabaho na may sapat na sweldo, libreng ospital at gamot, edukasyon para sa lahat, at seguridad sa ating mga komunidad. Yan po ang sabi ni Speaker Martin Romualdez. He concluded, the House must remain House of the People, a chamber of service, not of scandal. Challenges will come and go, but our mission remains to serve, to deliver, and to keep faith with the Filipino people. Yan po ang ating speaker, Martin Romualdez. Diba? So, yun po mga kaibigan, no? So, ayan mga kaibigan, no? Attending the meeting were Agriculture and Food Chair Mark Enverga, Aquaculture and Fisheries Resources Chair Chuyushi Horibata. Ito po mga kaibigan yung mga darating na meeting, oh. So, Economic Affairs Chair Antonio Ligarda Ludiste, Government Enterprise and Privatization Chair Eric Olivares, Health Chair Seriaco Gato, Basic Education Chair Roman Romulo, Higher and Technical Education Chair Jude Asidre, Public Works and Highways Romeo Momo. So, yan po mga kaibigan, no? Yung mga meetings, no, na a-attendan. So, yan po ang gusto ng ating speaker, mga kaibigan, na ang House of the Representative ay manatili po ang integridad. At ayaw niya na ang integridad ng House of the Representative ay natatarnish, no? So, kailangan po na talagang magtrabaho, no? So, ang speaker po natin ay proponent po talaga siya ng anti-corruption. Anti-corruption po talaga. No? So, mga kaibigan, no, sa sobrang dami ng mga iskandalo ng nangyayari ngayon, mga kaibigan, no, sa gobyerno, pero si Speaker Martin Romualdez ay nanatiling kalma at nanatiling nakafocus sa kanyang mga ginagawa. Yes, yan po, no? So, napag-usapan na rin po natin, no, ito po nga si VP Sara Duterte na umamin po na yung Office of the Vice President umamin na ito po itong kanyang mga inflows, no, yung mga security po niya ay ginagastusan ng Office of the Vice President tuwing siya ay umaalis ng bansa. Take note mga kaibigan na taxpayers money ang ginagastos tuwing siya ay pumupunta, nag-world tour, pupunta sa ibang bansa. Sinisiraan ng gobyerno, sinisiraan ng Pangulo, sinisiraan ng turismo, sinisiraan ng mga Pilipino. Siya po mga kaibigan, gumagastos siya ng pondo, taxpayers money, para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Na umaalis siya, nag-world tour sa iba-ibang mga bansa, pagkatapos sinisiraan yung bansa natin, pagkatapos taxes natin ang ginagamit. Ang galing mga kaibigan, ano? Saan ka nakakita ng ganun? Only in the Philippines, mga kaibigan. Dahil sa sobrang demokrasya natin dito, sa sobrang demokrasya ng ating bansa, ay sinisiraan ng Vice President ang ating bansa, ang gobyerno, si PBBM, at gamit pa ang taxpayers' money. Mga kaibigan, no? Tayo ang nagbabayad ng kanyang mga security, ng kanyang mga bodyguards. Sabi ko nga, napaka-unfair naman, no, mga kaibigan, habang tayo dito sa Pilipinas ay
may mga kinakaharap na mga problema, ang Vice Presidente ay nag-world tour gamit ang buwis ng taong bayan para siya ay protektahan. Security po niya, tayo po ang gumagastos. Oo, sasabihin niya siya ang gumagastos para sa sarili niya. Pero para sa kanyang mga security, mga kaibigan, ang gumagastos ay ang taong bayan. E di wala din. Tayo pa rin ang gumastos, di ba? So, niloloko lang tayo mga kababayan, ginigisa lang tayo sa sarili nating mantika, di ba? Yan po ang totoo, no? So, okay. Ginisa lang talaga tayo, mga kaibigan, sa sarili nating mantika. That's the truth. So, ito pa mga kaibigan, no? The proof of the speakership in the actual work. Ano ba yan? Ang tunay na speaker ay hindi lang mahusay magsalita, kundi mahusay sa gawa. At kung may prueba, ang 19th Congress is the proof. No? Speaker Martin Romualdez is the best man for the job, not because he says it, but because we've seen it. So, kita natin mga kaibigan, si Speaker Martin Romualdez, hindi po siya masalita. Man of few words, no? Siya po yung man of few words na sinasabi na konti lang yung sinasabi, pero pag nagsalita, may laman. Kaunti lang yung sinasabi, pero pag nagsalita, talagang grabe, talagang may sense, kumbaga. Hindi po katulad kay Sara Duterte na masalita, pero mas maraming basura sa kanyang mga sinasabi. Masalita, madaldal, pero wala kang makukuhang maganda. Talagang basura, no? So yan po. Unlike po kay Speaker Martin Romualdez, hindi nga po siya comparable eh. Hindi natin dapat ikumpara sa Vice Presidente dahil walang-wala si Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez. Kasi si Speaker Martin Romualdez po ay napakagaling, no? Napakagaling na speaker, napakagaling na abogado, talagang napakagaling na public servant, no? So, ito po mga kaibigan, no? Actual performance na nangyari under the leadership of Speaker Martin Romualdez, no? Led to the uncovering of illegal pogos. Dahil po, no, sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez yan, na-uncover yung mga pogo, operasyon ng pogo, at totally ban na po yung mga operasyon ng pogo. Narcotic links, and even EJK abuses na hindi natin inasahan. Hindi natin inaasahan na Kongreso mismo ang makakatuklas. Tingnan nyo yan, ha? Yan po, mga kaibigan, ang mga achievements ng ating Speaker Martin Romualdez. Quintacom, expose all rice cartels. Lahat ng dahilan kung bakit tumaas ang presyo ng mga bilihin, alam natin kung gaano kalalim ang ugat ng problema, in this Congress confronted it head-on, mga kaibigan. Ang nagpasimuno ng Quintacom, ng pagbuwag sa mga rice cartel, Speaker Martin Romualdez din, di ba? Ginawa ni Speaker, pinuntahan yung mga bodega, no? Kung nasaan yung mga tinatago, no? Hinuhoard na mga bigas, pinuntahan. At pagkatapos, mga kaibigan, report niya yan kay PBBM. Ang ginawa naman ni PBBM ay kinuha yung mga bigas at pinamigay yung mga sakong bigas sa mga mamamayan na Pilipino, sa mga kababayan natin na mga mahihirap. Pinamimigay lahat, no, ni PBBM yung mga sakong bigas na hinuhoard ng mga rice smuggling. So, si Speaker Martin Romualdez po ang nagpaumpisa niyan, mga kaibigan, ha? So, ito pa, 20 pesos rice agenda, hindi lang sinuportahan ng HOR ang mithiin ni PBBM para sa mababang presyo ng bigas, ipinaglaban pa. So, hindi lang suporta ang ginawa ni Speaker, kundi ipinaglaban pa niya, no? Pinaglaban niya ito sa loob ng Kongreso na gawing abot kaya. At talagang masustain ang 20 pesos na bigas. So, achievements din po yan ng ating Speaker Martin Romualdez. Ano pa? So, si Speaker Martin Romualdez din po nagkapag-solve ng onion price
natatandaan nyo yung presyo ng onion, ng sibuyas, napakamahal. So si Speaker Martin Romualdez din po ang talaga nag-initiate nyo, no? Crisis, remember that ridiculous 600 per kilo that ended because someone in Congress actually cared. Dahil po kay Speaker Martin Romualdez, kanya pong pinuntahan, no? Yung mga nag-hoard, no? Yung mga onion cartel na yan, at kanya po talagang pinakasuhan, mga kaibigan, at gumawa ng mga legislative na mga bills, mga kaibigan, para po magkaroon talaga ng matinding kaso itong mga nag-hoard, itong mga onion cartel na smugglers na ito, mga kaibigan. At kita nyo, ang onion na yun, napakamura po ng sibuyas. Speaker Martin Romualdez po ang dahilan kung bakit po nagkaganon, di ba? Ang galing po ng ating Speaker Martin Romualdez. Hindi po siya masalita, hindi po siya dumadakdak, pero gumagawa. Yan po ang ating Speaker Martin Romualdez. Hindi po ninyo mapagkakaila ang mga nagawa ni Speaker Martin Romualdez, di ba? Ano pa, mga kaibigan, dahil po dyan, no? So, transparency record from open BICAM to direct CSO involvement sa budget process. Si Speaker Martin Romualdez din po ang unang-unang nanawagan na open BICAM. Alam niyo man po sa BICAM, di ba? Ang nasusunod sa BICAM, mga senador. Hindi naman po Congress eh. Ang BICAM po kasi, ang nandyan ay ang ilang mga kongresista at ilang mga senador. Pero ang nasusunod po sa BICAM ay ang senador. Mga senador po, sina Chis Escudero, sina Grace po, sila po ang nasusunod dyan, hindi po ang Kongreso. So ang nangyari po, mga kaibigan, si Speaker Martin Romualdez ang nanawagan, open BICAM, kailangan wag ng closed door. Kasi sa napakahabang panahon, ito pong Senate ay ginawa po nilang closed door. Itong BICAM, ginawa po nilang closed door. So, ito naman pong Congress, Speaker Martin Romualdez, ay hindi po siya pumayag na closed door na lang palagi. Siya po ang nagpasimula na nawagan na gawing open ang BICAM at lahat po ay pwedeng mag-participate. May mga media at merong mga iba-ibang mga grupo, no, na pwedeng mag-question dito sa pag-budget, no? So si Speaker din po 'yon. Kaya nagkaroon ng open BICAM, no? So kung titingnan po natin, mga kaibigan, ang dami pong nagawa ng ating Speaker, no? Kaya naman nakita po ng mamamayang Pilipino na ang ayos-ayos naman talaga ng Kongreso sa panahon ni Speaker Martin Romualdez. Pero syempre, hindi naman natin may alis na sa bawat ahensya may bulok. Sa bawat ahensya may mga iilan na mga bulok. Sa Senado may bulok din. Sa ibang mga ahensya may bulok din. Ganun naman talaga, mga kaibigan. So anong dapat gawin? Yung mga bulok sa Kongreso, sila ang dapat na maalis at sila ang dapat na maimbestigahan, di ba? Katulad na lang ngayon ng pagsasangkot kay Saldico. So naniniwala ako na si Saldico ay dapat talagang humarap sa Kongreso para malaman talaga, no, kung ano ba talaga yung mga sinasabi na tungkol sa mga katiwalian na ginawa niya sa mga flood control. Dapat talaga siyang humarap sa Kongreso. And take note, mga kaibigan, di ba si Speaker Martin Romualdez dinadamay din ng mga diskaya. At take note, ready. Ang sabi po ni Speaker Martin Romualdez, ready siya na humarap sa kahit anong investigasyon kung siya ay ipapatawag. Diba? Yun po, mga kaibigan, ready po si Speaker Martin Romualdez na humarap kung siya ay ipapatawag. Make sense? Yan. So ano pa, mga kababayan? Yan. Eto pa. Okay. Survey numbers, mga kaibigan, no? That speaks 55% in 2024 to a record high
57% in 2025, the highest in House of Representative history. So ngayon lang po nangyari mga kaibigan na ang House of Representative ay grabe, tumaas po mga kaibigan ang tiwala ng taong bayan. May nakakausap po ako ng mga kababayan, marami po ako nakakausap ng mga kababayan natin na nagsasabi na mas nagtitiwala sila ngayon sa Kongreso. Mas maganda daw ang mga hearing na ginagawa sa Congress kasi nakikita nila na mas reliable. Kasi nga naman sa panahon nga naman ni Marcoleta, nakita natin moro-moro, di ba? Pero ngayon, tingnan na lang natin kasi iba na si Senator Ping Lacson na So tingnan natin ngayon, mukhang mas maayos kasi magaling po si Senator Ping Lacson mag-imbestiga, no? So, ang sabi nga po ni Senator Tito Soto, no, SP Tito Soto, first time in the history of the Philippines na naungusan ng Kongreso ang Senate kasi madalas daw po ang Senate ang nangunguna. Pero sa panahon po ni Chis Escudero, ang baba po ng rating ng Senate. Talagang sumadsad ang Senado sa panahon ni Chis Escudero. At si Speaker Martin Romualdez naman, ang Kongreso sa kanyang pamumuno tumaas. Hanggang ngayon ay nanatiling mas mataas kaysa sa Senado. Kasi nakikita na po ng mamamayang Pilipino na talagang may ginagawa si Speaker Martin Romualdez. Diba? So, ano pa? Yung mga DDS trolls, no? And Sara Duterte Fans Club are back, are back to it, na parang broken record, trying to downplay the current leadership because wala silang sariling maipakitang legacy. Yun po mga kaibigan, no? Kaya naninira na lang po ang mga DDS at si Sara Duterte, puro paninira. Mga kaibigan, meron nga pong nagsabi, no, na isang political analyst, makikita mo ang isang politiko na walang achievements. Kasi, ang gagawin niyan, puro paninira. Kasi wala siyang masabing maganda na nagawa niya Wala siyang maipagmalaki na nagawa niya. Kaya ang gagawin na lang niya ay puro paninira. Exactly, ganyan po ang ginagawa ng Vice President Sara Duterte. Sinisiraan si PBBM, sinisiraan si Speaker Martin Romualdez. Wala po kasi siyang masabi na maganda na tungkol sa sarili niya. Wala po siyang magandang masabi na meron siyang achievements, meron siyang maipagmamalaki. As in, wala. Kaya ang ginagawa na lang po niya ay paninira sa ating Pangulo at kay Speaker Martin Romualdez. Pero tingnan mo, si Speaker Martin, tingnan mo si PBBM nakafocus sa kanilang trabaho, nagdi-deliver. Sabi ko nga sa inyo kanina, habang sinisiraan si PBBM, nandun, nagdi-deliver ng libo-libong housing unit doon sa mga affected ng PNR, no, yung paggawa ng PNR ng train, nagdi-deliver, namigay ng mga housing unit sa mga kababayan natin na nakatira sa squatter. Habang sinisiraan ng mga DDS at ni Sara Duterte, si PBBM, nandun si PBBM, mga kaibigan, doon namimigay ng mga pera, namimigay ng assistance, at nandoon chine-check yung mga hospital para sa zero balance billing, no? So si PBBM po focus sa kanyang trabaho. Si Speaker Martin Romualdez focus sa kanilang trabaho. Wala silang panahon sa paninirang puri. Yan po ang politiko na dapat ay nananatili sa ating bansa. Yung mga politiko na walang panahon sa paninirang puri, kundi nakafocus sa trabaho. Yan po si Speaker Martin Romualdez at yan po si PBBM ang dapat na namumuno sa ating bansa, no, mga kaibigan. So nakikita po yan guys ng mga kababayan natin, hindi na po magpapaloko ang mga kababayan natin sa mga DDS, sa mga Duterte. Dahil kahit anong gawin nilang paninira, papapagsak sa ating Pangulo, kay Speaker Martin Romualdez, nananatili po mga kaibigan ang suporta ng mga kababayan natin kay Speaker Martin Romualdez dahil nakikita po nila na talagang eto ang totoo na nagtatrabaho. Make sense mga kababayan? Make sense? Diba? Sabi ko na sa inyo no? So habang ang iba ay puro forma, si Speaker Martin ay may performance. Habang ang ilan ay abala sa intriga at paninira, si Speaker Romualdez ay abala sa trabaho, no? So yan po mga kaibigan, no?
So, sa panahon po ni Speaker Martin Romualdez, ang lahat po ng mga pangailangan, no, ng mga Pilipino ay natutupad, no? Dahil po yan, mga kababayan, sa galing ng ating Kongreso. Kita niyo mga kaibigan, first time in the history of the Philippines na yung ating mga senior citizens, yung ating mga PWD, yung ating mga estudyante, 50% na ang kanilang discount sa mga train ng LRT at ng MRT. Ngayon lang nangyari yan. At napakalaki niyan, sino-shoulder yan ng gobyerno natin. Yung mga porsyento na kailangang is-shoulder. Pero dati 20% lang, ngayon 50% na. Pagkatapos ng pag 20 pesos na bigas. My God! So dito mo talaga makikita na ang Pangulo natin ay hindi corrupt kasi lahat talaga ay napupunta para sa serbisyo ng mamamayang Pilipino. Kabi-kabilang pagdi-deliver ng mga housing unit sa mga kababayan natin. Kabi-kabilang pamimigay ng mga titulo ng lupa sa mga kababayan natin. Kabi-kabilang pamimigay sa mga farmers, sa mga magsasaka, sa mga fisherman, kabi-kabilang pamimigay ng mga traktora, ng mga makabagong makinarya, kanya-kanyang kabi-kabilang pagdi-deliver ng mga dams, ng mga power plants. Ilan yung ginawa ngayon ni PBBM? 200 na power plants, mga kaibigan. At sinolusyonan pa ni PBBM ang problema, ang dekada ng problema sa kuryente ng Sikihor. My God! Napakagaling ni PBBM. Kaya naman ang mga DDS ay sobrang galit na galit na ang mga DDS kay PBBM dahil masyado niyang ginalingan. My goodness, napakagaling ng Pangulo natin. Kaya ang mga DDS talaga ay galit na galit sa kanya at gusto siyang paalisin sa pwesto dahil ang mga Pilipino ay talaga namang nakikita na kung gaano kagaling ang ating Pangulo. Pati yung mga kabataan, mga kaibigan, yung mga kabataan, yung mga bata ay talaga namang sila ay talagang napapaamo talaga kay PBBM, mga kaibigan, dahil nakikita nila ang concern ni PBBM sa mga bata. Pinupuntahan ni PBBM, mga kaibigan, isa-isa, yung mga public schools. At yung mga public schools sa Tawi-Tawi, Basilan, Hulo, yung mga hindi naaabot ng mga presidente noon at binibigyan ng Starlink, internet, binibigyan ng tig-iisang mga laptop, yung mga teachers. My goodness, hindi nagawa yan. Hindi yan nagawa ni Duterte. Dahil sa panahon ni Duterte, kinurakot ang mga pambili ng mga laptop. Anong binili? Overpriced na laptop, low spec pa, my God, may hindi ka makapag-excel kasi low spec. Tapos ang mamahal, yung mga teachers nagsishare na lang sa isang laptop. Pero ngayon, wow, ang sosyal ng laptop ng mga teachers. Sosyal at talaga namang high ang specification at talaga namang maganda. Talaga namang worth it. At mind you, ang sweldo ng mga teachers, tinaas ng Pangulo natin. My God, ngayon lang nangyari sa panahon ni PBBM na pati yung mga sweldo ng kababayan, no, mga mamamayang Pilipino, tumaas ng 2 beses only in the time of President Marcos Jr. My God, ang galing talaga ng Pangulo natin. Lahat siya, hindi yan nagawa ni Duterte. Kaya mga kaibigan, ang mamamayang Pilipino ay napapamahal kay PBBM. Minamahal ng mamamayang Pilipino si PBBM dahil siya lang ang Pangulo na nakagawa nito, mga kababayan. Kahit hindi nyo man yan i-acknowledge, dahil hindi kayo nanonood ng mga presidential communications, hindi kayo nanonood sa PTV4, hindi kayo nanonood sa mga government pages, hindi kayo nanonood sa mga vloggers, sa mga PBBM, mga salamat PBBM, mga show na pinapakita ang mga achievements ng Pangulo natin, hindi kayo nanonood niyan dahil ang gusto nilang pinapanood si Maharlika, yung mga naninira kay PBBM, yan ang gustong-gusto niyo pinapanood, di ba? Kaya wala kayong alam at hindi niyo alam kung ano ang ginagawa ng Pangulo natin
Pero, mga kababayan ko, mga DDS, kahit anong gawin yung galit sa ating Pangulo, kahit anong gawin yung paninira sa ating Pangulo, hindi nyo mapagkakaila na pati kayo ay nakikinabang sa mga ginagawa ngayon ng ating Pangulo. Lahat kayo ay nakikinabang sa ginagawa ngayon ng ating Pangulo. Isa pa, yung pagtatanggol ng ating Pangulo sa West Philippine Sea na hindi ginawa ni Duterte, pinamigay ni Duterte ang West Philippine Sea para lang humimod sa puwet ni Xi Jinping. Yan, hindi nagawa yan ni Duterte na ngayon ay ginawa ni PBBM. O, di ba? Ano kayo ngayon? Di ba? So mag-follow na kayo sa aking page, Rich Admin TV. Sandali, pakita ko sa inyo, follow my page, Rich Admin TV. Ito, pakita ko sa inyo, follow nyo to, Mga DDS, follow nyo to. Rich Admin TV, Okay. Ito. Rich Admin TV. Rich Admin TV. Follow nyo yan, yung page ko. Follow nyo yan. Kasi wala ako ngayon sa Admin Rich TV, no? I-a-appeal ako pa yon. So, nasa Rich Admin TV ako, no? Mga kaibigan, i-a-appeal ako pa yung Admin Rich ko, no? So, i-follow nyo yan, mga kababayan, follow nyo ang aking page. At dyan po, mga kaibigan, ay nagpo-post tayo ng mga reels at kung ano-ano pa, mga guys, no? So, pakipollow na rin po yung aking TikTok page. Yan. So, ano pa, mga kababayan? Ano pa? Ito pa, Okay. Guys. Uy, naka-1 oras na pala tayo, guys, no? Yan. Naka 1 hour na pala tayo. Bale. So, ito pa, mga kababayan, no? Yan. Hindi nagawa hindi nagawa ni PBBM, hindi nagawa ni Duterte yan, mga kababayan, Etong zero billing, no, mga hospitals, yan, mga kababayan, hindi nagawa ni Duterte yan. At ito, mga kaibigan, no, hindi ito nagawa ni Duterte. Kauna-unahang agro-solar at battery storage system sa bansa na magbibigay ito ng kuryente sa mahigit 158,000 kabahayan at dagdag kita para sa ating mga magsasaka. Pinangunahan ni President Marcos ang paglulunsad ng kauna-unahang hybrid agro-solar at battery storage system sa Batangas nitong Lunes, September 15, 2025. Layunin na itong maghatid ng malinis at maasahang enerhiya sa 158 kabahayan at bawasan ang polusyon. Pinagsasama rin ng proyekto ang solar power at agrikultura upang mas mapakinabangan ang lupa at mapalakas ang kita ng mga magsasaka. Nagpapasalamat ang Pangulo sa City Core at tinitiyak ang suporta ng mga susunod pang renewable energy projects. So mga kababayan, only in the time of President Marcos Jr. nagawa yan. Hindi yan nagawa ni Duterte. Hindi nagawa ni Duterte yan. Ang galing talaga ng Pangulo natin. Ano pa? Binalik ng Pangulo natin yung shipyard, no? Mga kaibigan, yung pagawaan ng bangko sa Pilipinas, binalik ng Pangulo natin. Hindi nagawa ni Duterte yan. Dahil ang ginawa lang ni Duterte sa kanyang kapanahon ay pumatay, tsubugi ng mga kababayan natin, ng mga maliliit na tao. Yun ang ginawa ni Duterte. Ang pumatay ng mga Pilipino na walang kalaban-laban. Wala siyang pakialam sa ekonomiya ng bansa. Walang pakialam si Duterte sa ating health issues. Walang pakialam si Duterte kung wala mang kuryente o wala mang tubig na maayos. Walang pakialam si Duterte. Ang pakialam lang ni Duterte ay kumita, pogo, padamihin ang mga Chinese dito, magkaroon ng mga birth certificate, magkaroon ng mga passport ang mga Chinese, at talaga namang ipamigay ang West Philippine Sea sa China at humimod sa puwet ni Xi Jinping. Yan ang ginawa ni Duterte. Pero ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para dalhin tayo sa bagong Pilipinas. Make sense? Alam na, diba? So mga kaibigan, hindi po magiging Pangulo ang isang Sara Duterte na allergic
sa accountability. Hindi po yan magiging pangulo. Hanggang pangarap na lang yan. Kumanta na lang kayo ng pangarap na lang ba o magiging katotohanan ba? Sara, magiging pangulo ka ba? Pangarap ka na lang ba kung magiging katotohanan ba? Sara, magiging pangulo ka ba? Kumanta na lang kayo ng gano'n, no? Dahil ang Sara Duterte nyo, hindi magiging pangulo ng Pilipinas. Make sense? So mga kababayan, hanggang dyan na lang muna balik na lang tayo mamaya guys, no? Maraming salamat sa nanood. Shout out po sa lahat ng mga DDS, sa lahat po ng mga PBBM, sa lahat po ng mga Pinklawan. Shout out po, magkakaibigan po tayong lahat mga kaibigan, no? Lahat po kayo ay aking kaibigan. Wala po akong kaaway, no? Kahit isa. I love you all. Fight fake news, expose the truth. Bye-bye and God bless. Please double tap to like. Double tap niyo po ang video natin para kayo makapag-like at pakipollow na rin po ang aking Rich Admin TV sa Facebook at ang aking Admin Rich sa TikTok. Pakipollow po. Bye-bye and God bless. Shout out po sa inyong lahat.